Basura! Iyan ang tingin nila sa akin. Habang nag-aagaw buhay ang anak ko sa labas ng marangyang ospital, masayang nag-iinuman sa loob ang pamilyang nagtapon sa amin. Wala kaming babayaran sa anak ng isang bayaran. Malamig na utos ng lalaking minsan kong minahal. Ngunit sa pagtulo ng aking luha, namulat ang isang ina. Pera niyo ba ang sasagip sa amin? O ang sarili ninyong pagbagsak ang magiging kabayaran ng lahat? Sino ang tunay na talunan sa huli? Tingnan mo nga naman, maraming mikrobyo ang mga taong kalye, kaya siguraduhin mong malinis ang pagkakapunas mo dyan. Wala kaming intensyong magbayad ng isang basurera para lang ikalat ang dumi niya sa ospital na ito. Ang matulis na dulo ng isang mamahaling sapatos ay marahas na tumapak sa mismong basahan na hawak ni Zaira. Mariing nakakagat si Zaira sa kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang kanyang mga tuhod ay nakadikit sa malamig na marmol ng VIP ward, manhid na sa maghapong pagkayod at pagluhod. Nanginig ang kanyang mga daliri habang mahigpit na nakahawak sa maruming basahan. Parang pinipigarin niya ang sarili niyang dignidad kasabay ng maruming tubig na tumutulong mula rito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itaboy ang kamay na mapanghusga at ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga salitang humihiwa sa kanyang pagkatao. Ngunit nang maisip niya ang maputlang mukha ng kanyang anak na nakaratay sa ibaba, unti-unti niyang nilunok ang lahat ng puot. Ang bawat patak ng kanyang luha at pagmamalaki ay walang halaga kumpara sa bawat patak ng gamot na magdudugtong sa hininga ni Leo. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang paningin mula sa sahig. Sa likuran ng babaeng nagmamalinis na si Trizan, nakatayo ang isang lalaking tila inukit mula sa yelo. Si Tiberon Alcantara. Nakasuot ito ng isang perpektong itim na suit na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan at mataas na antas sa lipunan. Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng pangungulila o pagkilala sa mga mata nito, kundi isang purong pandidiri na tila nakakita ng isang maruming insekto na sumisira sa perpektong mundo niya. 6 na taon. 6 na taon siyang nagtago, nagdusa, at nagpalaki ng mga anak ng mag-isa dahil sa maling akala ng lalaking ito at ng pamilya nito. Ngayon, sa kanilang muling pagtatagpo, ang lalaking ama ng kanyang mga anak ay nakatingin sa kanya na parang isang magnanakaw. Hindi nagsalita si Tiberon. Isang malamig na pagbaling lamang ng ulo at tuluyan na itong tumalikod. Iniiwan niya si Zaira na nakaluhod sa sahig habang patuloy na tinatanggap ang mahinahon ngunit nakakalasong panunuyan ni Trizan. Ang matigas na paglapat ng kanilang mga sapatos palayo ay nag-iwan ng alingawngaw na tila mga martilyong pumupukpok sa dibdib ng isang inang walang kalaban-laban. Si Rele Montecarlos, ano ba? Tapusin mo na yan. At marami pang lilinisin sa kabilang kwarto. Ang matinis na boses ng head nurse ay pumailan lang sa buong pasilyo, puno ng kawalang galang. Sa kalayuan, bago pa man makapasok sa elevator, biglang huminto sa paglalakad si Tiberon. Mula sa kanyang kinakaluhuran, nakita ni Zaira kung paano dahan-dahang umangat ang kamay ng lalaki at mahigpit na kumuyom sa mismong tapat ng kanyang dibdib. Nanginig ang malalapad na balikat ni Tiberon. Tila ba may isang hindi nakikitang punyal na biglang bumaon sa kanyang puso nang marinig ang buong pangalan ng babaeng sinusubukan niyang kalimutan. Ngunit mabilis din nitong binawi ang sarili. Inayos ang kanyang damit at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng makapal na pinto ng elevator. Bago pa man makahinga ng maayos si Zaira upang kalmahin ang kanyang nagwawalang puso, naramdaman niya ang sunod-sunod at mabilis na panginginig ng kanyang lumang telepono sa loob ng manipis na bulsa ng kanyang uniforme. Nanginginig ang kanyang mga kamay na puno ng sabon nang ilapit niya ito sa kanyang tainga. Ang boses sa kabilang linya ay galing sa nurse ng charity ward, puno ng pagmamadali at kaba. "Mrs., kailangan po kayo rito ngayon din."
Bumagsak po ang tibok ng puso ni Leo at nakahold po ang mga gamot ninyo sa parmasya dahil sa lumobong utang na hindi pa nababayaran. Tila gumuho ang buong mundo ni Zaira. Binitawan niya ang basahan, hindi na inintindi ang paninigaw ng head nurse sa kanyang likuran. Ang tanging naiwan sa mahaba at malamig na pasilyo ay ang alingawngaw ng kanyang mabibigat at nagmamadaling mga hakbang. Tumatakbo nang walang pag-aalinlangan patungo sa nag-iisang dahilan kung bakit siya patuloy na humihinga. Hingal na hingal si Zaira nang makarating siya sa harap ng salamin ng cashier sa charity ward. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang ilabas niya ang isang luma at nagnipis na pitaka. Ibinuhos niya sa ibabaw ng malamig na counter ang ilang lukot na barya at perang papel na may mantsa pa ng mantika mula sa kanyang pamamasukan sa isang maliit na karinderya. Miss, parang awa niyo na po. Pakiusap niya habang panay ang pagbagsak ng kanyang mga luha sa maruming pera. Kailangan na po ng anak ko yung gamot niya. Ito lang po ang nakayanan kong ipunin ngayon, pero pangako po. Magtatrabaho ako ng magtatrabaho. Mabayaran lang ang balanse. Tiningnan lamang siya ng babae sa likod ng salamin nang walang anumang emosyon. Isang tingin na nagpapaalala kay Zaira kung gaano kaliit ang halaga ng buhay ng mga mahihirap sa mundong ito na umiikot lamang sa salapi. Sa loob ng masikip at maalinsangan na kwarto, tahimik na nakatayo si Dr. Tomasin sa gilid ng higaan ni Leo. Pinagmasdan ng matandang doktor ang namumutlang mukha ng bata na pilit lumalaban sa bawat paghinga. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa resulta ng laboratorio na hawak niya, unti-unting kumunot ang kanyang noo. Ang uri ng dugo ng bata ay labis na bihira. Sa tagal ng kanyang paglilingkod sa malaking ospital na yon, isang tao lamang ang kilala niyang nagtataglay ng eksaktong uri ng dugong iyon. Ang mismong may-ari at CEO na si Tiberon Alcantara. Isang malalim at mabigat na pag-iisip ang bumalot sa isipan ng doktor. Dahan-dahan niyang itiniklop ang papel at inipit ito sa pinakailalim ng kanyang bulsa. Itinatago ang isang lihim na maaaring yumanig sa buong pamilya Alcantara. Bumalik si Zaira sa tabi ng higaan ni Leo. Tuluyan ng nanghina at napaluhod sa sahig. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa gilid ng kutsyon at tahimik na umiyak. Pilit kinikimkim ang hikbi upang hindi magising ang may sakit na anak. Ngunit sa kanyang tabi, nakatayo ang 6 na taong gulang na si Leah. Ang mga mata ng bata ay hindi kakikitaan ng takot, kundi isang matapang na pag-unawa na hindi akma sa kanyang murang edad. Dahan-dahang iniangat ni Leah ang kanyang maliit na kamay at pinunasan ang mga luha sa pisngi ng kanyang ina. Ang init ng kanyang palad ay tila isang yakap sa nanlalamig na kaluluwa ni Zaira. Mama, please don't cry na. Mahinang bulong ng bata habang hinahaplos ang magulong buhok ng ina. Ako na po ang bahala. Hihingi po ako ng tulong sa mga mayayaman doon sa itaas. Sa sobrang pagkalunod ni Zaira sa sariling pighati at pagod, hindi na niya lubusang naunawaan ang bigat ng mga salitang binitawan ng kanyang anak. Nang makahanap ng pagkakataon, tahimik na lumabas si Leah mula sa charity ward. Ang kanyang mga lumang tsinelas ay nag-iwan ng mahihinang marka sa makintab na sahig habang patuloy siyang naglalakad patungo sa pribadong bahagi ng ospital. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, dahan-dahang humawi ang makapal na bakal na pinto ng elevator. Bago pa man siya makaiwas, nabunggo ang kanyang maliit na noo sa isang matigas na binti na nakabalot sa mamahaling tela. Napaatras ang bata at mabilis na nag-angat ng tingin. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Tiberon, ang lalaking nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan sa gusaling iyon. Yumuko ang lalaki upang tingnan kung sino ang nakabangga sa kanya. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga paningin, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tiberon. Nakaramdam siya ng isang kakaiba at matinding pag-igting sa kanyang dibdib.
Ang mga mata ng batang babae, ang matalim na paraan ng pagtitig nito, at ang hugis ng panga nito, lahat ay tila isang malinaw na salamin ng kanyang sariling pagkatao. May isang hindi maipaliwanag na lukso ng dugo na pilit bumabasag sa malamig na pader ng kanyang puso. Unti-unting lumuhod si Tiberon upang pantayan ang bata. Akmang bubuka ang kanyang mga labi upang tanungin kung ano ang pangalan nito at kung nasaan ang mga magulang nito. Nang sumulpot mula sa likuran ang isang pamilyar at matinis na boses. Mabilis na humakbang si Trezan palapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa labis na pandidiri. Bago pa man makapagsalita si Tiberon, marahas na hinatak ng babae ang manipis na braso ni Leah. Bumaon ang mahahaba at matutulis na kuko ni Trezan sa malambot na balat ng bata. What is the meaning of this? Sino ang nagpapasok sa batang pulubi na ito rito? Sigaw ni Trezan habang pinandidilatan ng mata ang inosenteng bata. Sa ilalim ng mahigpit at malupit na pagkakahawak ng babae, naiwan ang isang namumula at nakabaong marka sa braso ni Leah, isang markang sasampal sa konsensya ng lalaking nakatitig lamang sa kanila. Sa loob ng madilim at masikip na silid, kung saan itinatago ang mga kagamitan sa panlinis ng ospital, pilit kinakalma ni Zaira ang kanyang nagwawalang dibdib. Ang malamig na hangin mula sa maliit na bentilador ay hindi sapat upang tuyuin ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo matapos niyang malaman na muntik nang magtagpo ang landas ng kanyang anak na si Leah at ni Tiberon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang mga basahan. Pilit ibinabaon ang matinding takot na baka tuluyan ng kunin ng tadhana ang nag-iisa niyang lakas. Ngunit bago pa man niya matapos ang pagliligpit, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid, nagluwal sa isang babaeng hindi niya inaasahang susunod sa kanya sa ganoong karuming lugar. Pumasok si Trezan, balot ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa maliit na espasyo ng kwarto. Nakangiti ito, isang ngiting hindi umaabot sa mga mata, nagdadala ng isang uri ng habag na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Tiningnan ng babae ang buong paligid nang may bahagyang pandidiri bago ibinaling ang paningin kay Zaira na ngayoy nakayuko at walang lakas na lumaban. Zaira, let us be practical, panimula ni Trezan sa isang malambing at mahinahong boses, tila ba isang anghel na bumaba mula sa langit upang magbigay ng payo. Nakita ko ang bata kanina. Ang dumi-dumi niya. Awang-awa ako sa sitwasyon ninyo. Tingnan mo naman ang sarili mo. Tingnan mo ang buhay na ibinibigay mo sa kanila. Gusto mo ba talagang lumaki ang mga anak mo na amoy basura at nabubuhay sa tira-tira ng ibang tao? Ang bawat salita ay tila matutulis na karayom na unti-unting ibinabaon sa puso ni Zaira. Naramdaman niya ang matinding pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Mahigpit niyang iniyakap ang kanyang panginginig sa mahabang kahoy ng walis na kanyang hawak. Ginamit niya itong sandigan, idinidiin ang kanyang mga daliri hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko upang hindi siya tuluyang matumba sa bigat ng pang-iinsultong nakabalot sa pagpapanggap ng pagmamalasakit. Binuksan ni Trezan ang kanyang mamahaling bag at naglabas ng isang maliit na kwaderno. Ang paglapat ng kanyang panulat sa papel ay sumabay sa mabigat na paghinga ni Zaira. Matapos isulat ang isang halaga na hindi kailanman kikitain ng isang tagalinis sa buong buhay niya, inilapag ni Trezan ang tseke sa ibabaw ng maruming mesa. Kunin mo yan, Zaira. Gamitin mo para makapagsimula ka ng bagong buhay na mag-isa. Patuloy ni Trezan. Ang boses ay puno ng mapanlinlang na awa. Ibigay mo na ang mga bata sa DSWD o sa isang mayamang pamilya na kayang ibigay ang kinabukasan na kailanman ay hindi mo maibibigay. Hindi iyan pagdadamot, Zaira. Iyan ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Palayain mo sila sa kahirapan mo. Dahan-dahang inangat ni Zaira ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng pighati at pagod,
ay nag-alab sa isang uri ng paninindigan na tanging isang ina lamang ang nakakaunawa. Hindi niya tiningnan ang tseke. Sa halip, direkta siyang tumitig sa mga mata ng babaeng nasa kanyang harapan. Hindi po nabibili ng tseke ninyo ang pagiging ina ko, Ma'am Trizan. Nanginginig man ang boses, buo ang tapang ni Zaira. Mahirap lang po kami. Nabubuhay kami sa simpleng paraan. Pero hindi ko po kailanman ipagpapalit ang pagmamahal ko sa mga anak ko kapalit ng kahit anong yaman. Mas pipiliin ko pong magsikap at magtrabaho kaysa ibigay ang mga anak ko sa mga taong may pera, pero nawawala naman sa kanila ang kabutihan ng puso. Saglit na nawala ang mahinhing maskara sa mukha ni Trizani. Kumibot ang gilid ng kanyang labi sa labis na inis dahil sa matigas na pagtanggi ng isang hamak na tagalinis. Ngunit mabilis siyang nakabawi, humugot ng isang malalim na hininga at muling ibinalik ang mapanlinlang na ngiti. Kinuha niya ang tseke at ibinalik sa kanyang bag. Kung iyan ang gusto mo, wala na akong magagawa. Gusto ko lang namang makatulong. Malungkot na sambit ni Trizan. Tumalikod siya upang lisanin ang kwarto. Subalit, sa isang mabilis at kalkuladong galaw, habang nakayuko pa rin si Zaira upang magbigay galang, pasimpleng dinukot ni Trizan ang kanyang kumikinang na relong diamante at inihulog ito sa loob ng malaking bulsa ng cart na pinaglalagyan ng mga gamit panlinis ni Zaira. Walang nakakita sa kanyang ginawa, maliban marahil sa maliit na pulang ilaw ng security camera sa sulok ng kisame na tahimik na kumukurap. Naghihintay kung kailan ito isisiwalat ang katotohanan. Lumipas lamang ang ilang minuto. Matapos umalis ni Trizan nang biglang mabasag ang katahimikan ng buong pasilyo. 3 malalaking gwardya ng ospital ang mabilis na pumasok sa loob ng maliit na silid. Pinalibutan si Zaira na noon ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga mop. Ang gulat at pagkalito ay rumihistro sa kanyang mukha habang marahas na hinalungkat ng isang gwardya ang kanyang cart. Kasunod ng mga gwardya ay ang pag-iyak ni Trizane, umaarteng biktima habang nagpupunas ng mga pekeng luha. Mula sa ilalim ng mga basahan, inilabas ng gwardya ang kumikinang na relong diamante. Naramdaman ni Zaira ang tila pag-ikot ng kanyang paningin. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang pilit na inuunawa ang nangyayari. Ang bawat pagtatangka niyang magsalita at ipagtanggol ang sarili ay nalunod sa malalakas na akusasyon ng pagnanakaw. Bago pa man siya makapagpaliwanag, nahawi ang mga tao sa pasilyo. Pumasok sa eksena si Tiberon, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Tumakbo si Trizan palapit sa lalaki. Yumakap sa braso nito habang patuloy na nagrereklamo tungkol sa mapangahas na pagnanakaw ng isang maruming empleyado. Hindi tumingin si Tiberon sa relong hawak ng gwardya. Ang kanyang mga mata ay tuwirang bumagsak kay Zaira na ngayoy nakatayo sa gitna ng silid, nanginginig at puno ng luha ang mga mata. Wala siyang nakitang pag-unawa sa mukha ng lalaki, walang pag-alinlangan kundi isang malamig at walang pusong paghuhusga. Ang bigat ng malamig na titig na yon ay bumaon sa kaluluwa ni Zaira. Mas matalim pa sa anumang salita. Tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa kanyang pusong sugatan. Ang malamig na titig ni Tiberon ay tila isang matalim na patalim na unti-unting humihiwa sa natitirang lakas ni Zaira. Sa bawat segundong lumilipas na nakatitig ang lalaki sa kanya nang may pandidiri, naramdaman ng sawing ina ang pagguho ng kanyang buong mundo. Inilapit ni Trizan ang kanyang katawan kay Tiberon, patuloy na nagpapanggap bilang isang biktimang ninakawan ng isang hamak na tagalinis. Wala ni isang salita ng pagtatanggol ang lumabas sa mga labi ni Zaira dahil alam niyang sa mundong ito, ang boses ng mga nakayapak ay hindi kailanman maririnig laban sa mga nakasuot ng ginto. I want her out of my hospital right now. Ang mariin at walang emosyong utos ni Tiberon habang nakatingin sa mga gwardya. Huwag niyo nang hintaying tumawag pa ako ng pulis. You are fired. Siguraduhin ninyong hindi na makakatapak ang babaeng iyan sa kahit anong pasilidad na pag-aari ng pamilya ko. Sa pagbagsak ng mga salitang iyon, tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Zira.
Bumagsak siya sa malamig na sahig ng pasilyo sa harap ng maraming tao. Hindi inaalintana ang matinding kahihiyan. Gumapang siya nang bahagya papalapit sa mga sapatos ni Tiberon. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa paglandas sa kanyang maputlang pisngi. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa sobrang takot, hindi para sa sarili niyang trabaho, kundi para sa huling sinulid ng buhay ng kanyang anak. "Sir, parang awa niyo na po." Pakiusap ni Zaira. Ang kanyang boses ay nanginginig at pumipiyok sa labis na desperasyon. "Wala po akong kinuha. Maniwala po kayo sa akin. Kahit kunin niyo na po ang trabaho ko at wag niyo na akong swelduhan, tatanggapin ko po. Huwag niyo lang po kaming palayasin sa charity ward. Nag-aagaw buhay po ang anak ko sa ibaba. Maawa po kayo sa amin." Tiningnan lamang siya ni Tiberon mula sa itaas. Ang mga mata ay nananatiling walang awa. "Ganyan talaga kayong mga nasa laylayan. Gagawin ang lahat para makapanglamang." Malamig na tugon ng lalaki. "Gagamitin niyo pa ang sakit ng inyong anak para makapangloko at pagtakpan ng pagnanakaw. Umalis na kayo bago ko pa kayo ipakulong." Tumalikod ang lalaki at naglakad palayo kasama si Trizan. Iniwan si Zaira na nakadapa sa sahig habang patuloy na lumuluha at nakikiusap sa hangin. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan ni Dr. Tomasin ang buong kaganapan ng may mabigat na kalooban. Nang tuluyang lisanin ni Tiberon ang lugar, maingat at lihim na lumapit ang matandang doktor sa silyang inukupan ng CEO kanina bago nangyari ang komosyon. Mula sa madilim na bahagi ng sandalan nito, maingat niyang kinuha ang isang nalaglag na hibla ng buhok ni Tiberon. Binalot niya ito sa isang malinis na tissue at itinago sa kanyang bulsa. Hawak ang nag-iisang susi upang mabuksan ang pintuan ng isang matagal nang ibinaong katotohanan. Pagbalik ni Zaira sa charity ward, ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang isinisilid ang kanilang ilang pirasong lumang damit sa isang manipis at sirang plastik. Ang pighati sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na pumipigil sa kanyang paghinga. Nakahiga sa manipis na kutsyon ang walang malay na si Leo, nakakabit sa isang murang swero na hindi sapat upang dugtungan ang kanyang mahinang katawan. Sa tabi ng kama, tahimik na nakaupo si Leah. Nang magsimulang magbulungan ang mga tao at ibang pasyente sa paligid tungkol sa paratang na pagnanakaw na kumalat na sa buong ospital, mabilis na itinaas ni Leah ang kanyang maliliit na kamay. Maingat niyang tinakpan ang dalawang tainga ng kanyang natutulog na kapatid. Tiningnan ng bata ang kanyang umiiyak na ina. Nang may tapang at pagmamahal, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi marinig ng inosenteng si Leo ang mga malulupit na panghuhusga ng mundo laban sa babaeng nagluwal sa kanila. Habang inihahanda ni Zaira ang natutulog na anak upang buhatin palabas, isang nurse ang lumapit at nag-abot ng isang resibo. Ipinaliwanag ng nurse na may isang hindi nagpakilalang tao ang palihim na nagbayad ng kanilang buong balanse, sapat upang hindi sila mapalayas at makapanatili ng isa pang gabi. Isang malaking katanungan ang bumalot sa isipan ng nanginginig na ina. Hindi niya maintindihan kung sino ang mag-aabot ng ganoong klaseng awa sa gitna ng matinding trahedya na sumisira sa kanilang pagkatao. Sa kabilang banda, sa pinakatagong silid ng laboratorio sa pinakamataas na palapag, matiyagang naghihintay si Dr. Tomasin. Ang malaking makina na nagsusuri ng DNA ay mabagal na naglabas ng isang mahabang papel, naglalaman ng mga numero at porsyento na magpapatunay sa dugong dumadaloy sa ugat ng batang naghihingalo. Ngunit bago pa man mailapit ng doktor ang kanyang mga paningin upang basahin ang huling pahina ng resulta, isang kulubot na kamay na may suot na malaki at kumikinang na singsing na diamante ang mabilis na humablot sa dokumento. Ang papel na sana ay magbibigay ng hustisya at pag-asa kay Zaira
ay marahas na pinunit at nilamukot. Umangat ang paningin ni Dr. Tomasin at sinalubong ang malupit, mapagmataas, at walang pusong mga mata ni Doña Tia Luna. Ang paglapat ng makapal na pinto sa hamba ay tuluyang nagkulong kay Zaira sa loob ng isang pribado at marangyang opisina na hindi kailanman narating ng mga ordinaryong manggagawa ng ospital. Ang buong silid ay amoy ng mamahaling kape at lumang kahoy na nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan at pagkontrol. Sa gitna ng kwarto, nakaupo sa isang mahabang silyang gawa sa balat si Doña Tia Luna. Ang matanda ay kalmadong humihigop mula sa isang porselanang tasa ng tsaa. Tila ba walang isang nag-aagaw buhay na bata sa ibaba. Ang bawat galaw ng Donya ay pino, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding paghamak nang magtama ang kanilang paningin. Dahan-dahang ibinaba ng matanda ang kanyang tasa sa platito. Walang anumang pasubali. Inilapag ni Doña Tia Luna sa ibabaw ng makintab na mesa ang mga piraso ng papel na marahas niyang pinunit mula sa laboratorio ni Dr. Tomasin. Ang mga numerong nakasulat doon ay naging malinaw sa paningin ni Zaira at kasabay nito ay ang tuluyang pagbagsak ng natitirang kulay sa kanyang mukha. Alam na ng matanda. Alam na nitong ang dugong nananalaytay sa dalawang inosenteng bata na tinatawag nilang basura ay ang mismong dugong nagmula sa kanyang nag-iisang anak na si Tiberon. "Let us stop playing these pathetic games, Zaira." Malamig na panimula ni Doña Tia Luna. Ang boses ay matalim at pumipila sa pagkatao ng kaharap. Alam ko na ang totoo. At huwag mong isipin na natutuwa ako na ang isang katulad mong babaeng galing sa estero ay nagawang dumihan ang malinis na lahi ng mga Alcantara. Isang napakalaking pagkakamali ng anak ko na pinahintulutan kong mangyari 6 na taon na ang nakararaan. At hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilya namin ngayon. Napakapit si Zaira sa laylayan ng kanyang lumang uniforme. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutuhog ng matatalim na tinik. Kaya't wala siyang maapuhap na salita upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Wala siyang hininging kapalit. Wala siyang inangking apelyido. Ang tanging nais lamang niya ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Ngumiti ang Donya, isang ngangiting nakakapangilabot dahil sa kawalan nito ng kaluluwa. Itinulak nito ang isang panibagong tasa ng tsaa palapit kay Zaira, kasabay ng isang nakahandang kontrata na naglalaman ng mga kondisyong isinulat mismo ng demonyo. Heto ang alok ko at minsan ko lang itong sasabihin. Patuloy ng matanda habang pinagmamasdan ng kawalang lakas ng kaharap. Babayaran ko ang lahat ng gastusin sa ospital ng anak mong lalaki. Ipadadala ko kayo sa pinakamagaling na espesyalista sa ibang bansa. Mabubuhay siya, Zaira. Mabubuhay siya at hindi mo na kailangang maglinis ng sahig ng ibang tao. But in exchange, iiwan mo rito ang batang babae. Si Lia. Iiwan mo siya sa pangangalaga ko. Papalakihin ko siya bilang isang tunay na Alcantara. Malayo sa kahirapan mo, at kayong mag-ina, lalayo kayo at Vivienne, kailanman ay hindi na magpapakita sa anak ko. You will disappear like a ghost. Tila pinukpok ng maso ang dibdib ni Zaira. Hindi siya makahinga. Ang alok na yon ay hindi isang pagliligtas, kundi isang brutal na paghihiwalay sa kanyang sariling laman. Ibebenta niya ang kalayaan ng kanyang malusog na anak upang bilhin ang hininga ng kanyang anak na may sakit. Ihihiwalay niya ang kambal na hindi kailanman nagkahiwalay mula nang ipanganak niya ang mga ito sa gitna ng matinding kahirapan. Ang isipan niyang sugatan ay agad na nagtaka kung alam ba ng nagmamalinis na si Trizan ang masamang balak na ito ng matanda. Ngunit mabilis iyong natabunan ng matinding hapdi sa kanyang puso. Hindi ko po kayang gawin iyan. Humihikbing sagot ni Zaira, tuluyan nang napaluhod sa harap ng mesa. Parang awa niyo na po. Kunin niyo na ang buhay ko, lahat ng bahagi ng katawan ko para idugtong sa anak ko. Huwag niyo lang pong kunin si Lia.
Huwag niyo pong paghiwalayin ang mga anak ko. Sinabunutan ni Doña Tia Luna si Zaira gamit ang kanyang mga salitang walang awa. Then let your son die. Pipiliin mo ba ang iyong walang kwentang pagmamalaki at pagiging ina o ang buhay ng anak mong lalaki na mamatay sa susunod na linggo dahil sa kakulangan mo? You are a pathetic mother if you let your pride kill your own son. Ang bawat salita ay tumagos sa pinakailalim ng kaluluwa ni Zaira. Unti-unting pumatak ang mainit na luha mula sa kanyang mga mata, diretsyong nahulog at humalo sa mainit na tasa ng tsaa na inihain sa kanya. Ang inuming iyon na simbolo ng karangyaan ay tila naging isang lasong hindi niya kailanman magagawang inumin. Binigyan siya ng matanda ng 24 na oras upang pirmahan ang dokumento at tuluyang ibenta ang kanyang pamilya. Nang makalabas at makabalik si Zaira sa charity ward habang tulala at nanghihina, isang masakit na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Wala na ang lumang swero at ang kalawanging kama. Sa halip, si Leo ay nakahiga na sa isang mamahaling higaan na papalibutan ng mga modernong kagamitan at isang malaking life support machine na pumipigil sa tuluyang paglayo ng buhay ng bata. Isang malinaw at nakakakilabot na patikim mula kay Doña Tia Luna na kaya nitong bumili ng buhay at kaya rin nitong bawiin ito sa isang iglap kung hindi siya susunod. Nakatayo lamang si Zaira sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang dibdib ni Leo. Ang artipisyal na pagtaas at pagbaba ng dibdib ng bata na sinusuportahan ng makina ng mga taong umalipusta sa kanila ay naghudyat ng bawat hiram na paghinga na magpapatuloy lamang kapalit ng labis na pagdurusa ng isang ina. Ang mahinang ilaw mula sa poste sa labas ng bintana ng charity ward ang tanging nagsisilbing liwanag sa madilim na kwarto. Sa ibabaw ng maliit na lamesa, nakalatag ang isang piraso ng papel na tila isang sentensya ng kamatayan. Si Zaira ay nakaupo sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kontrata. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang isang bolpen na tila mas mabigat pa kaysa sa isang bakal. Sa bawat pagkurap ng kanyang mga mata, nakikita niya ang 200 sa kanyang harapan. 100 na patungo sa kaligtasan ng kanyang anak na lalaki at 100 na patungo sa pagkawasak ng kanyang pagiging ina. Ibinaba niya ang bolpen at maingat na pinagmasdan ang kanyang kambal na mahimbing na natutulog sa iisang higaan. Ang kanilang mga mukha ay magkaharap. Ang kanilang maliliit na hininga ay nagsasabayan sa mahinang ihip ng gabi. Una niyang tiningnan si Leah. Ang mukha ng bata ay puno ng lakas at tapang. Kahit na sa pagtulog, pilit niyang isinasaulo ang bawat kurba ng mukha nito. Ang hugis ng mga pilikmata, ang bahagyang pagkakabuka ng mga labi. Alam niyang sa sandaling ilapat niya ang kanyang pirma sa papel na iyon. Bawat araw na darating ay magiging isang pangungulila sa mukhang iyon. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng bata. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding sakit ng pagpapaalam. Lihim niyang kinuha ang isang maliit na gunting mula sa kanyang bag. Maingat na maingat, nang walang anumang ingay na maaaring gumising sa bata, gumupit siya ng isang maliit na piraso mula sa dulo ng buhok ni Leah. Ang maitim at makintab na hibla ng buhok ay tila isang kayamanan sa kanyang nanginginig na palad. Dahan-dahan niya itong binalot sa isang lumang panyo at itinago sa pinakailalim na bahagi ng kanyang pitaka, ang tanging alaala na mananatili sa kanya sa sandaling tuluyan ng kunin ng kanyang anak. Bumaling siya kay Leo. Ang balat ng bata ay mamutla-mutla at kahit sa pagtulog ay bakas sa mukha nito ang hirap na dinaranas. Ngunit sa kabila ng lahat, isang mahinang ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Tila nananaginip ng isang mundong walang sakit at pighati. Sa sandaling iyon, tuluyang nagpasya si Zaira. Handa niyang ibenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Handa niyang tiisin ang habambuhay na pangungulila.
Huwag lamang bawiin ng tadhana ang nangiting iyon sa mukha ng kanyang anak. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Leo, tila naramdaman ang mabigat na presensya ng kanyang ina. Nakita ng bata ang mga luhang kumikislap sa mga mata ni Zaira. Gamit ang natitirang lakas, iniangat ng bata ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang pisngi ng ina. "Mama, huwag ka nang umiyak," mahinang bulong ni Leo. Ang boses ay garalgal, ngunit puno ng pagmamahal. "Hindi na pumasakit ang dibdib ko." Pilit nang ngumiti ang bata upang ipakita na maayos lamang siya, kahit na halatang nahihirapan itong huminga. Ang mga salitang iyon ay tuluyang dumurog sa puso ni Zaira. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga hikbi. Niyakap niya ng mahigpit ang dalawang bata, pilit isinisiksik sa kanyang puso ang init ng kanilang mga katawan. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na mayayakap niya sila ng sabay. Ang bawat segundong lumilipas ay isang paalam. Dahan-dahan siyang bumitaw. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Determinado na siyang tapusin ang lahat. Naglakad siya pabalik sa lamesa, muling kinuha ang bolpen at inihanda ang sarili sa pinakamasakit na desisyon ng kanyang buhay. Ngunit napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kanilang kwarto. Isang manipis na siwang ang nagbibigay daan sa mahinang ilaw mula sa pasilyo. Hindi niya ito pinansin. Siguro ay nakalimutan lamang ng nurse na isara ito ng maayos. Pumikit siya ng mariin, humugot ng isang malalim na hininga at inilapat ang dulo ng bolpen sa papel. Isang maliit na marka ng tinta ang sumira sa kaputian ng kontrata. Ngunit bago pa man niya maisulat ang unang letra ng kanyang pangalan, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang may nagbago sa katahimikan ng kwarto. Muli siyang lumingon sa kama. Naroon pa rin si Leo, mahimbing na natutulog. Ngunit ang espasyo sa tabi nito ay wala ng laman. Wala na si Leah. Nanlaki ang mga mata ni Zaira. Ang ballpen ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang paningin ay mabilis na gumala sa buong paligid ng maliit na kwarto. Wala ang bata. Tanging ang isang pares ng maliit at lumang tsinelas na naiwan sa malamig na sahig ang nagpapatunay na naroon lamang ang kanyang anak. Ilang minuto ang nakalipas. Ang tibok ng puso ni Zaira ay tila huminto. Pinalitan ng isang nakabibinging takot at kawalan. Ang malamig at mahabang pasilyo ng VIP wing ay tila isang malawak na kuweba sa paningin ng isang maliit na bata. Dahan-dahang naglalakad si Leah, ang kanyang mga yapak ay halos walang bigat sa makintab na sahig. Ang tanging dala niya ay ang isang matibay na paniniwala na kung makakausap lamang niya ang big boss ng ospital, ang lalaking nakita niya kanina na may malungkot na mga mata ay titigil na sa pag-iyak ang kanyang ina. Hindi niya lubusang nauunawaan ang bigat ng problema, ngunit sapat na ang makita ang pagdurusa sa mukha ni Zaira upang itulak siya na gumawa ng isang bagay na higit sa kanyang edad. Ang kanyang misyon ay simple, pakiusapan ng mayaman na huwag silang paalisin. Sa loob ng malaking opisina, napapalibutan ng mga tumpok ng dokumento at malamig na ilaw ng computer, nakaupo si Tiberon. Pilit niyang ibinabaon ang sarili sa trabaho, isang desperadong pagtatangka na burahin sa kanyang isipan ang imahe ng isang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan at ang mukha ng isang batang babae na may mga matang katulad ng sa kanya. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalakas ang isang hindi maipaliwanag na pagkabagabag sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may isang napakahalagang bagay siyang pinakawalan. Napahilot siya sa kanyang sentido, sumusuko sa pagod at kalituhan. Sa sandaling iyon, dahan-dahan at halos walang ingay, na bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang maliit na figura na may suot na kupas na damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nagulat si Tiberon. Sa halip na magalit sa pagpasok ng isang estranghero,
Sa kanyang pribadong espasyo, isang kakaibang lukso ng dugo ang muling kumalat sa kanyang dibdib nang makilala ang bata. Ito ang batang babae na hinawakan ni Trizani kanina. "Anong ginagawa mo rito, bata?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa inaasahan niya. Lumapit si Leah. Huminto ilang hakbang mula sa malaking mesa ni Tiberon. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. "Ikaw po ba ang boss dito?" Diretsyang tanong ng bata. "Gusto ko lang po sanang makiusap na huwag niyo na pong paiyakin si Mama. Mabait po si Mama. Hindi po siya magnanakaw. Nagtatrabaho po siya ng mabuti para mapakain kami at para gumaling ang kuya ko." Ang bawat salita ng bata ay tila maliliit na bato na ibinabato sa matigas na pader ng puso ni Tiberon. Ang purong katapatan at pagmamahal sa boses ni Leah ay bumasag sa lahat ng kanyang paghuhusga. Bigla niyang naramdaman ang matinding kahihiyan sa sarili. Paano niya nagawang pagdudahan at tapakan ang dignidad ng isang babaeng lumalaban para sa kanyang mga anak? "Nasaan ang mama mo?" Mahinahong tanong ni Tiberon, tumatayo mula sa kanyang upuan. "Nasa ibaba po." Umiiyak po siya ulit. Sagot ng bata. Ang tapang sa kanyang boses ay unti-unting napalitan ng lungkot. Isang matinding pangangailangan na itama ang kanyang pagkakamali ang bumalot kay Tiberon. "Halika, ihahatid na kita pabalik sa kanya," sabi niya. Iniunat ang kanyang kamay sa bata. Nag-alinlangan si Leah ng isang segundo, ngunit nang makita ang sinseridad sa mga mata ng lalaki, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang maliit na palad sa malaking kamay ni Tiberon. Magkahawak kamay silang lumabas ng opisina, isang imahe ng isang amang hindi pa nakikilala ang kanyang sariling anak. Habang naglalakad sila pabalik sa charity ward, unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ni Leah. Ang tapang na nagtulak sa kanya ay napalitan na ng pagod. Huminto si Tiberon, yumuko, at maingat na binuhat ang bata. Isinandal ni Leah ang kanyang ulo sa malapad na balikat ng lalaki, at sa isang iglap ay nakatulog ito ng mahimbing. Habang buhat-buhat ang bata, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kapayapaan at pag-aari ang bumalot sa puso ni Tiberon. Ang bigat ng bata sa kanyang mga bisig ay hindi pasanin, kundi isang bagay na matagal na palang nawawala sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang pagtulo ng mainit na likido sa kanyang mamahaling suit, ang laway ng bata na payapang natutulog, ngunit hindi niya ito pinunasan. Pagdating nila sa dulo ng pasilyo na patungo sa kwarto ni Zaira, natanaw ni Tiberon ang dalawang pamilyar na figura na nag-uusap sa labas ng ward. Ang kanyang ina, si Doña Tia Luna, at ang kanyang mapapangasawa, si Trizani. Nagtago siya sa isang madilim na sulok, hindi gustong istorbuhin ang tulog ng bata. Ngunit ang kanilang pinag-uusapan ay umabot sa kanyang pandinig, malinaw at nakakakilabot. "Siguraduhin mong pipirmahan niya ang kontrata, Trizan," mariing utos ni Doña Tia Luna. "Sa sandaling makuha natin ang batang babae, itatago natin siya at palalabasin na ampon lamang siya ni Tiberon. At ang babaeng iyon at ang sakiting anak niya ay dapat mawala na parang bula." "Don't worry, Mama. Takot na yon. At isa pa, ako mismo ang nagsabi kay Tiberon 6 na taon na ang nakalipas na niloloko lang siya ng babaeng yon. Maniniwala at maniniwala siya sa atin." Mayabang na sagot ni Trizan. Tila isang malakas na kulog ang tumama sa buong pagkatao ni Tiberon. Ang init ng batang natutulog sa kanyang balikat ay biglang naging isang nag-aapoy na katotohanan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa mukha ni Leah, at pagkatapos ay sa bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto kung saan naroroon si Zaira. Ang bawat kasinungalingan, bawat paninira, at bawat patak ng luha ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang hawak niyang tasa ng kape ay biglang bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumilikha ng isang madilim na mantsa sa puting sahig.
kasabay ng tuluyang pagguho ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Tiberon ay nanigas. Ang init ng batang natutulog sa kanyang mga bisig ay naging isang nag-aapoy na paalala ng 6 na taong puno ng kasinungalingan. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang pamilya, tungkol kay Trizan, at tungkol sa babaeng minsan niyang minahal ay gumuho at naging abo. Ang kanyang mga mata na dati puno ng malamig na paghuhusga ay napuno ngayon ng isang uri ng galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Isang galit na nagmumula sa matinding pagsisisi at pagkabigla. Dahan-dahan, tila isang leon na nagising mula sa mahabang pagkakatulog, humakbang siya palabas mula sa dilim. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na bagyo na biglang pumasok sa tahimik na pasilyo. Natigilan sina Doña Tia Luna at Trizan. Ang kanilang mga muka ay biglang namutla. Ang pagkabigla at takot ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mata nang makita nila ang batang mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Tiberon. Walang sinuman sa kanila ang nakapagsalita. Ang katahimikan ay binalot ng isang nakabibinging tensyon. How could you? Ang nanginginig, ngunit puno ng puot na tanong ni Tiberon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sarili niyang ina. How could you do this to your own flesh and blood, to your own grandchildren? Tiberon, anak, let me explain. Nagsimulang mga tuwiran si Doña Tia Luna, ngunit pinutol ito ng isang matalim na titig mula kay Tiberon. Explain what? Na 6 na taon ninyong pinaniwala sa akin na isang magnanakaw at makasalanan ang babaeng nagdadala ng sarili kong mga anak? Na handa kayong bilhin ang isang bata at itapon ang isa pa na parang basura para lang maprotektahan ang pangalan ng pamilyang ito? Anong klaseng mga halimaw kayo? Lumapit si Trizan, pilit nang ngumingiti habang umaarteng walang alam. Babe, I don't know what you're talking about. Baka nagkakamali ka lang ng dinig. Sa sandaling iyon, ang galit ni Tiberon ay umabot sa sukdulan. Huwag mo akong matawag-tawag na ganyan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, sapat upang magising ang natutulog na si Leah. Nagmulat ng mata ang bata, naguguluhan sa galit na naririnig mula sa lalaking bumubuhat sa kanya. Maingat na ibinaba ni Tiberon si Leah at itinulak ito ng bahagya sa likuran niya, tila isang kalasag na nagpoprotekta mula sa mga demonyo. Pumasok siya sa loob ng kwarto kung saan si Zaira ay nakatayo pa rin, tulala at nanginginig sa takot. Hawak-hawak ang kontrata. Zaira. Nagsimulang magsalita si Tiberon, ang kanyang boses ay biglang nanghina at napuno ng sakit. I'm so sorry. Lumapit siya. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat. Isang desperadong pagtatangka na kunin ang kontrata at punitin ito upang burahin ang kasalanang nagawa ng kanyang pamilya. Ngunit hindi nagpakita ng anumang kahinaan si Zaira. Tila ba ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay biglang naglaho mula sa kanyang katawan, napalitan ng isang tapang na isinilang mula sa pinakamatinding sakit. Sa halip na hintayin ang pagliligtas ni Tiberon, siya mismo ang kumilos. Kinuha niya ang kontrata mula sa lamesa. Sa harap ng 3 makapangyarihang tao na yumurak sa kanyang pagkatao, dahan-dahan at mariin niyang pinunit ang papel. Ang bawat piraso ay tila isang tanikala na kanyang pinuputol. Hindi ko kailangan ng awa ninyo, mariing sabi ni Zaira. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Nakataas ang kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na hindi pa nakikita ni Tiberon kailanman. Kayo ang sakit. Kayo ang lason na unti-unting pumapatay sa amin. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaming 3 nang magkakasama sa gutom kaysa mabuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng mga halimaw na tulad ninyo. Kinuha niya ang kamay ni Leah at sa kabilang braso ay maingat niyang binuhat ang natutulog na si Leo mula sa higaan. Tinatanggal ang mga tubo na nakakabit dito.
Ang bawat galaw niya ay puno ng determinasyon. Hinarap niya si Tiberon, ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Ngunit ang tanging nakikita niya ngayon ay isang estranghero na bahagi ng mundong sumira sa kanya. Bago pa man makapagsalita muli si Tiberon, bago pa man niya maipaliwanag ang lahat, naglakad na si Zaira palabas ng kwarto, dala-dala ang kanyang dalawang anak. Sinubukan siyang habulin ni Tiberon, ngunit hinarangan siya ng mga gwardya ng ospital na sumunod sa utos ng kanyang ina bago pa man mangyari ang lahat. Mula sa salamin ng pinto, kitang-kita niya ang paglayo ni Zaira at ng kanyang mga anak sa kalagitnaan ng madilim na gabi. Ang imahe ng kanilang papalayong mga likod ay tila isang hatol, isang paalala na sa pagkakataong ito, hindi pera o kapangyarihan ang makakapagbalik sa kanya ng pamilyang siya mismo ang nagtulak palayo. Ang malamig na ihip ng hangin mula sa labas ng ospital ay tila isang bulong ng isang kinabukasang puno ng pagsisisi at pangungulila. Ang magdamag na paglalakad ni Zira sa madilim na mga eskinita ng Maynila ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa impyerno. Ang bigat ng natutulog na si Leo sa kanyang kanang braso at ang mahigpit na pagkakahawak ng kamay ni Leah sa kanyang kaliwang kamay ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ang bawat hakbang niya palayo sa ospital ay isang hakbang palayo sa kaligtasan ng kanyang anak, ngunit isa ring hakbang palapit sa dignidad na matagal nang ipinagkait sa kanila. Sa huli, sa tulong ng isang matandang nagtitinda sa bangketa na naawa sa kanilang kalagayan, nakahanap sila ng pansamantalang masisilungan sa isang maliit, masikip at maalinsangang klinika sa gitna ng isang lugar ng mga squatter. Ang amoy ng gamot at kahirapan ay magkahalo sa hangin, ngunit para kay Zaira, ang lugar na iyon ay isang paraiso kumpara sa gintong hawla na inaalok ng mga alkantara. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Si Tiberon ay parot parito sa kanyang silid. Ang kanyang isipan ay nababalot ng matinding pagsisisi at takot. Ang bawat sulok ng kanyang mamahaling opisina ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabulag. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtawag sa lahat ng kanyang koneksyon, sa bawat pribadong investigador, sa bawat pulis na kaya niyang bayaran, upang hanapin ang mag-iinang bigla na lamang naglaho. Tuluyan na niyang itinakwil si Trizan. Ipinagtabuyan ito palabas ng kanyang buhay na parang isang basurang hindi na kailanman dapat makita. Sa kabilang silid, si Doña Tia Luna ay nakaupo sa dilim, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Hindi pagsisisi ang laman ng kanyang isipan, kundi isang malamig at kalkuladong pag-iisip kung paano tatakpan ng iskandalong maaaring sumira sa kanilang pangalan. Ang pagkawala ni Zaira at ng mga bata ay isang maliit na problema na kailangan lamang solusyonan ng walang bahid ng anumang ebidensya. Sa maliit na klinika, ang kondisyon ni Leo ay unti-unting lumalala. Ang init, ang kakulangan sa malinis na hangin, at ang kawalan ng mga modernong kagamitan ay mabilis na bumabawi sa kaunting lakas na naidulot ng life support machine. Si Zaira ay walang tigil sa pagbabantay. Ang kanyang mga mata ay lubog na sa puyat at pag-aalala. Si Leah naman, sa kanyang murang edad ay tila naging isang maliit na anghel na tagapag-alaga. Walang tigil ang kanyang pagpaypay sa kapatid gamit ang isang piraso ng maruming karton. Ang kanyang maliliit na labi ay walang humpay na bumubulong ng mga dasal na tanging ang Diyos lamang ang nakakarinig. Ang imahe ng dalawang bata, isang nag-aagaw buhay at isang buong pusong nagmamahal, ay isang tanawing dumudurog sa puso ng sinumang makakita. Gabi na nang makatanggap ng isang misteryosong tawag, si Tiberon. Isang mahinang boses sa kabilang linya ang nagbigay sa kanya ng eksaktong lokasyon kung nasaan ang mag-iina. Si Dr. Tomasin, na hindi na nakatiis sa kanyang konsensya, ang palihim na nagbigay ng impormasyon. Walang inaksayang sandali si Tiberon.
Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis na tinahak ang daan patungo sa lugar na kailanman ay hindi niya pinangarap na marating. Sa klinika, ang katahimikan ay biglang binasag ng isang mahaba at nakabibinging tunog. Ang luma at mahinang makina na nakakabit kay Leo na sumusukat sa tibok ng kanyang puso ay nagpakita ng isang tuwid at walang buhay na linya. Nanlaki ang mga mata ni Zaira. Ang bawat himay-may ng kanyang kalamnan ay nanigas sa matinding takot. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay hindi na pumasok sa kanyang mga baga. Mula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa, isang malakas at puno ng pighating sigaw ang kumawala. Mula sa kanyang lalamunan, isang sigaw ng isang inang nawawalan ng pinakamamahal na kayamanan. Sa parehong sandali, ang marupok na pinto ng klinika ay marahas na bumukas. Nagluwal sa isang hingal na lalaki. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Ang paningin ni Tiburon ay agad na bumagsak sa eksenang dumudurog sa kanyang puso. Ang kanyang anak na wala ng buhay at ang babaeng kanyang sinaktan na ngayoy sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Huli na ba ang lahat? Ang sigaw ni Zaira ay tila isang punyal na bumaon nang direkta sa puso ni Tiburon. Sa isang iglap, nawala ang CEO na puno ng kapangyarihan at pagmamataas. Ang natira ay isang ama na nakaharap sa pinakamatinding bangungot ng kanyang buhay. Bago pa man siya tuluyang malunod sa sariling pagsisisi, isang malakas na pagtulak mula sa kanyang likuran ang gumising sa kanya. Isang pangkat ng mga doktor at nurse na nakasuot ng puti. Ang ilan ay halatang dayuhan pa. Ang mabilis na pumasok sa maliit na klinika. Ang mga ito ay ang pinakamagagaling na espesyalista sa puso na ipinatawag ni Tiburon mula sa ibang bansa. Mga taong inihanda niya sakaling dumating ang araw na ito. Ginamit ni Tiburon ang kanyang awtoridad hindi upang manakot o manghusga, kundi upang magmakaawa. Please save my son. I'll give you anything, everything. Just please save my son. Ang paulit-ulit niyang sigaw, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Itinulak si Zaira sa isang sulok ng mga nurse upang bigyang daan ang mabilis na pagkilos ng medical team. Mula sa kanyang kinatatayuan, tila nanonood lamang siya ng isang pelikula na hindi niya maintindihan. Ang kanyang isipan ay blanko. Ang kanyang katawan ay manhid. We need a blood transfusion now. His blood type is extremely rare. Sigaw ng dayuhang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Walang pag-aalinlangan. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, humakbang si Tiburon palapit sa higaan. Itinaas niya ang manggas ng kanyang mamahaling damit at iniharap ang kanyang braso sa nurse. I have the same blood type. Take mine. Take all of it if you have to. Sa sobrang pagmamadali, walang panahong maghanap ng anesthesia. Naramdaman ni Tiburon ang matalim na pagbaon ng karayom sa kanyang ugat. Isang sakit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Ngunit ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa sakit na nakikita niya sa mukha ni Zaira. Pinanood ni Zaira ang bawat sandali. Ang dugo na dumadaloy mula sa braso ng lalaking nagkait sa kanila ng lahat ay ang mismong dugong nagbibigay ngayon ng pag-asa sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay nahahati sa dalawa. Isang bahaging nagpapasalamat sa himalang nangyayari at isang bahaging puno pa rin ng puot sa 6 na taong pagdurusa. Habang ang dugo ay dahan-dahang sumasalin mula sa ama patungo sa anak, iniunat ni Tiburon ang kanyang kabilang kamay. Nanginginig, hinawakan niya ang malamig na paa ni Leo. Ang balat ng bata ay kasing lamig ng yelo. Ikinulong niya ito sa kanyang malaking palad. Pilit na ibinabahagi ang init ng kanyang katawan. Yumuko siya. Ang kanyang mga labi ay halos dumikit sa paa ng bata at paulit-ulit na bumulong ng mga salitang puno ng pagsisisi at pangako. Andito na si Papa, anak. I'm here now. Please, lumaban ka. I'm sorry. I'm so sorry. Ang bawat patak ng dugo na pumapasok sa katawan ni Leo
ay tila isang milagro. Dahan-dahan, ang tuwid na linya sa makina ay nagsimulang magpakita ng mahinang pagtibok. Una ay mabagal, pagkatapos ay unti-unting bumibilis. Isang mahinang pag-ubo ang kumawala mula sa mga labi ng bata. Pagkatapos, dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata. Isang malaking hininga ng Kernhan ang pinakawalan ng lahat sa loob ng kwarto. Ang mga doktor ay nagsimulang ngumiti, ngunit ang kagalakan ay panandalian lamang. Ang mga mata ni Leo, na ngayon ay bukas na, ay unang napako sa mukha ng kanyang ina. Ngumiti siya ng bahagya. Pagkatapos, ang kanyang paningin ay gumala at bumagsak sa lalaking nakahawak sa kanyang paa. Ang lalaking may karayom pa sa braso, ang nangiti sa mukha ng bata, ay biglang naglaho, napalitan ng takot. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang paa mula sa pagkakahawak ni Tiberon. Tiningnan niya ang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang uri ng sakit na hindi kayang unawain ng isang ama. "Huwag kang lumapit," mahinang sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw ang nagpaiyak kay mama." Ang mga salitang iyon na nagmula sa isang inosenteng bata ay mas matalim pa kaysa sa karayom na nakatusok sa braso ni Tiberon. Tila isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha. Ang tibok ng puso ng kanyang anak ay bumalik, ngunit sa parehong sandali, ang sarili niyang puso ay tuluyang nadurog. Naramdaman niya ang malamig na pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Isang pag-iyak ng isang lalaking nailigtas ang buhay ng kanyang anak, ngunit nawala naman ang karapatang tawagin itong sarili niya. Ang pansamantalang katahimikan sa loob ng maliit at simpleng bahay na inupahan ni Zaira sa labas ng Maynila ay tila isang marupok na kristal. Sa loob ng silid, payapang natutulog si Leo. Ang kanyang dibdib ay regular na tumataas at bumababa. Isang patunay na nagtatagumpay ang dugong isinalin sa kanya. Sa tabi niya, nakaupo si Zaira, binabantayan ang bawat hininga ng anak habang hinahawakan ng kamay ni Leah. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang naglaho nang huminto ang isang itim at mamahaling sasakyan sa tapat ng kanilang bakuran. Ang pagbukas at pagsara ng mabigat na pinto ng sasakyan ay naghudyat ng pagdating ng isang panganib na mas malupit pa sa sakit. Pumasok sa loob ng bahay si Doña Tia Luna, kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng itim at may malalaking pangangatawan. Ang bawat hakbang ng matanda sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang insulto sa payak na pamumuhay ni Zaira. Napapalibutan ng amoy ng mamahaling pabango at kapangyarihan, tiningnan ng Donya ang paligid ng may sukdulang pandidiri. "You really think you could just hide here after everything my son did for you?" Panimula ni Doña Tia Luna, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghamak. "Ang dugo ni Tiberon, ang mga doktor na binayaran ko, ang bawat gamot na nagligtas sa anak mong lalaki. Sa tingin mo ba ay libre ang lahat ng yon? In this world, Zaira, everything has a price at nandito ako para maningil." Mabilis na tumayo si Zaira at humarang sa harap ni Leah, tila isang inang leona na handang itaya ang buhay para sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang matinding paninindigan. "Wala na po kayong kukunin sa amin, Doña Tia Luna. Nailigtas na ang anak ko at hinding-hindi ko nahahayaang hawakan niyo muli ang pamilya ko." Isang mapanghamak na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. "You have nothing, Zaira. You are a nobody. Ibinibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin si Leah. Siya ang magiging kabayaran sa buhay ni Leo. Palalakihin ko siya sa paraang nararapat sa isang alkantara at hindi sa putik na kinalalagyan ninyo." Nang subukan ng isa sa mga tauhan ni Tia Luna na lumapit kay Leah, marahas itong itinulak ni Zaira. Bilang ganti, isang malakas na tulak ang ginawa ng lalaki na nagresulta sa pagtilapon ni Zaira
Sa gilid ng lamesa, ang kanyang labi ay pumutok at nagsimulang umagos ang kaunting dugo. Ngunit sa gitna ng sakit at gulo, hindi napansin ng Donya na si Leah ay tahimik na nakatago sa likod ng isang cabinet. Hawak ng bata ang kanyang lumang cellphone. Mabilis na pinindot ang button para sa recording. Ang bawat panghahamak, bawat pananakot, at bawat masamang balak na lumabas sa bibig ni Tia Luna ay malinaw na naitala sa loob ng maliit na gadget. Dahan-dahang bumangon si Zaira mula sa sahig. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang palad at tinitigan ng diretso sa mga mata ang matanda. Wala nang bakas ng takot, wala nang bakas ng janitor na dating nakayuko. Hinding-hindi niyo makukuha ang anak ko, mariing sabi ni Zaira. Ang bawat salita ay tila isang sumpa. Umalis na kayo rito bago ko pakalimutan na matanda kayo. Dahil sa matinding galit at hiya na hindi siya sinunod, tumalikod si Doña Tia Luna at lumabas ng bahay. Ngunit hindi bago binitawan ang isang huling banta. Huwag kang kampante, Zaira. Sisiguraduhin kong sa susunod nating pagkikita, ikaw mismo ang magmamakaawang ibigay ang bata sa akin. Nang makaalis ang mga ito, mabilis na lumapit si Leah sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Inabot ng bata ang cellphone kay Zaira. Ang audio recording na hawak nila ay hindi lamang ebidensya, kundi isang sandata na maaaring magpabagsak sa tore ng mga Alcantara. Habang inaayos ni Zaira ang kanyang sarili, napansin niya ang isang sobre na nalaglag mula sa gamit ni Trazen nang magkaroon ng gulo kanina sa ospital at hindi sinasadyang sumama sa kanyang mga kagamitan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ay isang imbitasyon para sa Alcantara Anniversary Gala, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga elitista sa bansa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zaira. Alam na niya kung paano gagamitin ang sandatang hawak niya. Ang gabi ng selebrasyon ng mga Alcantara ay magiging gabi ng kanilang pinakamalaking paghuhukom. Ang bulwagan ng pinakamagarbong hotel sa lungsod ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na gawa sa kristal. Ang bawat sulok ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango ng mga elitistang panauhin. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Trazen, suot ang isang kumikinang na gown na tila gawa sa mga bituin. Pilit niyang pinapanatili ang isang matamis na ngiti para sa mga kumikislap na kagamitan ng media, kahit na sa loob niya ay nanginginig siya sa takot. Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang kanyang posisyon sa pamilya Alcantara ay nakasabit na lamang sa isang manipis na hibla ng pagsisinungaling at balatkayo. Sa tabi niya, si Doña Tia Luna ay nakatayo ng may tuwid na likod. Ang bawat galaw ay puno ng awtoridad. Tila ba hindi kailanman nayanig ang kanilang tore ng kapangyarihan. Ngunit ang lahat ng atensyon ay biglang nabaling sa dambuhalang pintuan ng bulwagan. Dahan-dahang humawi ang mga tao nang pumasok ang isang babae na hindi kailanman inasahan ng sinuman sa ganoong uri ng pagtitipon. Walang suot na mamahaling gown, si Zaira. Ang kanyang suot ay isang simpleng lumang damit na kupas na ang kulay ngunit maayos na maayos ang pagkakaplansa. Wala siyang suot na kahit anong alahas, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay puno ng bigat at dignidad, isang kabaligtaran sa mga taong nakapaligid sa kanya. Na puro pagkukunwari ang suot. Sa kanyang tabi, isang kaibigang nurse mula sa ospital ang tahimik na nakaalalay, sumisimbolo sa suporta ng mga ordinaryong taong inapi ng mga Alcantara. Anong ginagawa ng basurerang ito rito? Ang nanginginig na sigaw ni Doña Tia Luna, ang kanyang boses ay naging matinis sa gitna ng marangyang tugtugan. Mabilis na lumapit ang dalawang gwardya upang harangin si Zaira. Marahas nilang hinawakan ang mga braso ng babae upang kaladkarin ito palabas. Ang kanilang mga daliri
ay nag-iwan ng mga markang mapula sa kanyang balat. Tigilan niyo siya! Ang malakas na utos ni Tiburon nakakalabas lang mula sa gilid ng entablado. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi at pag-aalala. Mabilis siyang humakbang pababa upang protektahan si Zaira. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot na upang bawiin ang babae mula sa mga gwardya. Ngunit bago pa man mahawakan ni Tiburon ang kanyang braso, dahan-dahang itinaas ni Zaira ang kanyang kamay upang pigilan ang lalaki. Direkta siyang tumingin sa mga mata ni Tiburon, isang tinging hindi humihingi ng awa, kundi nagpapahayag ng isang matibay na hangganan. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, Tiburon, mariing sabi ni Zaira. Ang boses niya ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nandito ako hindi para sa iyo, kundi para sa hustisya ng mga anak ko. Ang mga anak na itinapon ninyo ng parang basura, ngayon ay magiging mitya ng inyong pagbagsak. Napatigil si Tiburon. Ang kanyang puso ay tila piniga sa sakit nang makita ang matinding determinasyon sa mga mata ng babaeng minsan niyang hinayaan na masaktan. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan sa kanyang sarili na ang isang babaeng itinuring nilang mahina ay may mas malakas na paninindigan kaysa sa kanilang lahat. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Zaira. Habang ang lahat ay nakatuon sa kanilang paghaharap, isang maliit na kagamitan ang kanyang inilabas mula sa kanyang bulsa. Sa isang mabilis na galaw na hindi napansin ng mga gwardya dahil sa kanyang kalmado at marangal na kilos, naglakad siya patungo sa gilid kung saan naroroon ang pangunahing control system ng bulwagan. Ang kanyang kaibigang nurse ay mabilis na nagbigay ng harang upang hindi siya agad malapitan. Inilapit ni Zaira ang isang maliit na flash drive sa port ng system. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang kawalan ng hangin sa buong silid. Biglang namatay ang lahat ng mga ilaw sa bulwagan. Ang tanging nananatiling liwanag ay ang dambuhalang screen sa gitna ng entablado na ginagamit para sa pagpapakita ng kasaysayan ng mga Alcantara. Sa halip na mga larawan ng tagumpay, isang madilim na video ang nagsimulang maglaro. Ang boses ni Doña Tia Luna at Trizan ay biglang umalingaw-ngaw sa buong paligid, malinaw at nakakakilabot. Nagbabalak kung paano bibilhin ang isang bata at itatapon ang isa pa sa putikan. Ang bawat salita ng paghamak ay tila mga sampal na tumatama sa bawat panauhing naroroon, habang ang mukha ni Tia Luna at Trizan sa screen ay dahan-dahang napalitan ng tunay na kulay ng kanilang kasamaan. Ang huling kataga ng audio recording ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa lahat ng karangyaan sa loob ng bulwagan. Ang katahimikan na sumunod ay naging mas nakabibingi kaysa sa anumang musika. Isang katahimikang puno ng mapanghusgang mga mata ng bawat panauhing nakasuot ng seda at brilyante. Ang tore ng mga Alcantara na gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng nagkapira-piraso sa harap ng buong mundo. Si Doña Tia Luna ay dahan-dahang napasandal sa malamig na pader. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Hindi pagsisisi ang kanyang nararamdaman, kundi ang pagbagsak ng kanyang hiya. Ang tanging bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa sariling dugo. Ang bawat bulungan ng mga tao sa paligid ay tila mga latigo na tumatama sa kanyang balat hanggang sa tuluyan siyang manghina. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit wala ni isa ang lumapit upang tulungan ang reynang nawalan na ng korona. Nagwala si Trizan, sinusubukang agawin ang flash drive at isinisigaw na peke ang lahat. Ngunit bago pa man niya malapitan si Zaira, pumasok sa gitna ng entablado si Dr. Tomasin. Hawak ng doktor ang mga dokumentong nagpapatunay ng panunuhol na ginawa ni Trizan 6 na taon na ang nakararaan upang baluktutin ang katotohanan. Ang bawat ebidensya ay tila mga pako na tuluyang nagkulong sa babaeng mapagpanggap sa kanyang sariling hukay.
Hinarap ni Tiberon ang dalawang babaeng naging bahagi ng kanyang buhay sa mahabang panahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na hindi na kayang itago. "I am cutting all ties with you, Trizan," mariing sabi ni Tiberon. Ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. "And to you, Mother, I am resigning as the CEO. Hindi ko kayang manatili sa isang trono na itinayo sa ibabaw ng luha ng mga anak ko." Lumapit si Tiberon kay Zaira. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Tila ba natatakot siyang ang bawat lapit niya ay lalong magpapasakit sa sugatang puso ng babae. "Zaira," mahina at garalgal niyang tawag. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakaabot. Isang desperadong pagtatangka na humingi ng isa pang pagkakataon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na paglapat ng palad sa kanyang pisngi ang yumanig sa buong pagkatao ni Tiberon. Ang sampal na yon ay hindi lamang galing sa kamay ni Zaira, kundi mula sa 6 na taon ng pagtitiis, 6 na taon ng pagkalam ng sikmura ng kanyang mga anak, at 6 na taon ng pag-iisa sa gitna ng unos. Ang bawat marka ng sampal na yon ay sumisimbolo sa bawat patak ng luha na ibinuhos ni Zaira habang ang mga Alcantara ay nagpapakasasa sa karangyaan. Hindi mabubura ng isang paghingi ng tawad ang 6 na taon ng gutom at paghihirap ng mga anak ko, Tiberon. Mariing sabi ni Zaira, ang bawat salita ay tila isang hatol na walang hanggan. "Ang pera ninyo ay walang silbi sa amin. Ang apelyido ninyo ay isang sumpa. Tapos na tayo. Huwag mo na kaming lalapitan muli." Dahan-dahang kinuha ni Zaira ang kanyang identification card bilang tagalinis ng ospital mula sa kanyang bulsa. Walang pag-aalinlangan niyang ibinagsak ang plastic na card sa mismong paanan ng walang malay na si Doña Tia Luna. Ito ang kanyang huling paglaya. Ito ang kanyang huling pahayag na hindi siya kailanman naging ari-arian ng pamilyang ito. Tumalikod si Zaira at naglakad palabas ng bulwagan nang walang lingon-likod. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay malinaw. Sa labas ng hotel, sinalubong siya ng malakas na pagbuhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila humuhugas sa lahat ng pait at dumi ng nakaraan. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang isang malalim na katanungan na hindi pa rin nabibigyan ng sagot. Pagkatapos ng bagyong ito, may natitira pa bang puwang para sa paghilom ng isang pusong tuluyan ng nadurog? Sa maliit na bayan ng Davao, malayo sa ingay at usok ng Maynila, sinubukang buuin ni Zaira ang pira-pirasong bahagi ng kanyang buhay. Ang kanilang tahanan ay payak lamang, isang bahay na gawa sa kahoy at nipa na napapaligiran ng mga puno ng saging at sariwang hangin ng probinsya. Dito, ang bawat umaga ay nagsisimula sa katahimikan, malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Ngunit ang katahimikang ito ay muling nabasag ng isang hapon habang ang langit ay nagbabanta ng isang malakas na buos ng ulan. Isang pamilyar na figura ang lumitaw sa dulo ng maputik na daan. Wala na ang mamahaling sasakyan na madalas ay kumikinang sa ilalim ng araw. Wala na ang mga bodyguard na nakapaligid sa kanya. Si Tiberon ay naglalakad ng mag-isa. Ang kanyang mga sapatos na dati ay laging makintab ay ngayoy balot na ng makapal na putik. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting t-shirt na basa na ng pawis at isang lumang maong. Ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng isang CEO na nag-uutos sa lahat. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakabagsak. Tila pasan niya ang buong bigat ng kanyang mga pagkakamali. "Anong ginagawa mo rito, Tiberon?" Malamig na tanong ni Zaira habang nakatayo sa pintuan ng kanilang bahay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa hamban ng pinto. Pinipigilan ng sarili na ipakita ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "I'm not here as an Alcantara, Zira." Mahinang sagot ni Tiberon. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagmamakaawa. "Gusto ko lang
Gusto ko lang makita ang mga anak ko. Gusto kong bumawi. Kahit paunti-unti. Kahit hindi mo ako mapatawad ngayon, hayaan mo lang akong magsilbi sa inyo." Hindi sumagot si Zaira. Marahas niyang isinara ang pinto. Iniwan ang lalaki sa labas habang nagsisimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa bubong na nipa ay tila isang malungkot na ritmo na sumasabay sa pighati sa loob ng kanilang mga dibdib. Mula sa maliit na siwang ng bintana, nakita ni Zaira kung paano nanatiling nakatayo si Tiberon sa gitna ng unos. Hindi ito umalis. Hinayaan nito na basain siya ng malamig na tubig. Tila ba ito ang kanyang paraan ng paglilinis sa kanyang makasalanang nakaraan. Napansin ni Tiberon na may isang bahagi ng bubong sa tapat ng silid ni Leo ang may butas at ang tubig ay malayang pumapasok sa loob. Kahit na kailanman ay hindi siya humawak ng martilyo o umakyat sa bubong, hindi siya nag-atubili. Kinuha niya ang isang pirasong yero na nakasandal sa gilid ng bakod at pilit na umakyat sa itaas ng bahay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa lamig at ang kanyang mga paa ay madalas madulas sa basang kahoy. Sa bawat pagkakataon na muntik na siyang mahulog, muli siyang bumabangon. Tila ang sakit ng bawat galos sa kanyang balat ay kabayaran sa bawat luhang idinulot niya kay Zaira. Mula sa loob, naririnig ni Zaira ang bawat mabigat na galaw sa ibabaw ng kanilang bubong. Naramdaman niya ang matinding pag-aalala na hinaluan ng puot. Ngunit nang makita niya ang dahan-dahang paghinto ng tulo ng tubig sa loob ng kwarto ni Leo, ang kanyang puso ay tila bahagyang lumambot. Ang lalaking dati ay hindi kayang dumihan ng kanyang mga kamay, ngayon ay handang masugatan at mabasa para lamang sa kaginhawaan ng kanyang pamilya. Ang ritmo ng ulan ay unti-unting humina, pinalitan ng isang malamig na simoy ng hangin. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng pagkadulas ng isang mabigat na bagay mula sa bubong, kasunod ng pagbagsak ng isang katawan sa basang lupa sa ibaba. Mabilis na binuksan ni Zaira ang pinto at nakita si Tiberon na nakaupo sa gitna ng putikan. Hawak ang kanyang braso na may mahaba at namumulang galos. Nanginginig ang lalaki sa matinding lamig. Ang kanyang labi ay pumuputi na. Dahan-dahan, binuksan ni Zaira ang maliit na bintana sa gilid ng pinto. Nang hindi tumitingin ng diretso sa mga mata ni Tiberon, iniabot niya ang isang tuyo at malinis na tuwalya. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga kamay ay maikli lamang, ngunit punong-puno ng mga hindi nasabing salita at 6 na taon ng pait. Hindi pa rin nagsasalita si Zaira, ngunit ang munting pag-aalaga na yon ay tila isang mainit na sinag ng araw sa gitna ng malamig na gabi para kay Tiberon. Kinuha ni Tiberon ang tuwalya, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapos sa kamay ni Zaira. Ang init ng balat ng babae, Pipo, ay tila kuryenteng gumising sa kanyang nanghihinang katawan. Sa kabila ng sakit at putik, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit nananatili ang isang malaking katanungan sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagpapahirap na ito sa sarili upang mabura ang mga peklat ng nakaraan o ang bawat patak ng ulan ay magsisilbi lamang na paalala ng isang pag-ibig na tuluyan ng nilunod ng pagsisisi? Ang amoy ng basang lupa at malamig na simoy ng hangin ay pumasok sa loob ng bahay nang tuluyang buksan ni Zaira ang pinto para sa nangangatog na si Tiberon. Inalalayan niya ang lalaki na maupo sa isang lumang silya sa kusina. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya, mas nakita ni Zaira ang matinding pagbabago sa lalaking minsan niyang kinatakutan at kinamuhian. Ang kanyang mga kamay ay puno ng gasgas, ang kanyang buhok ay magulo at basang-basa, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagmamataas. Kumuha si Zaira ng isang mangkok ng maligamgam na tubig at isang malinis na puting tela. Dahan-dahan niyang nilinis ang mahabang galos sa braso ni Tiberon. Sa bawat dampi ng basang tela sa kanyang balat,
Naramdaman ni Tiberon ang isang uri ng hapdi na masarap sa pakiramdam. Isang hapdi na nagpapaalala sa kanya na buhay siya at narito siya sa piling ng mga taong mahal niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang bawat paghinga ni Zaira na malapit sa kanyang balikat ay tila isang himig na nagpapakalma sa kanyang nagwawalang budhi. Walang anumang mali siya. Tanging ang dalisay na pag-aalaga ng isang babaeng nagsisimula ng magpatawad. Bakit mo ba ginagawa ito, Tiberon? Mahinang tanong ni Zaira. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang binabalot ng benda ang braso ng lalaki. You don't belong here. Hindi ka sanay sa hirap. Hindi ka sanay sa putik. Inangat ni Tiberon ang kanyang paningin, diretsong tumingin sa mga mata ni Zaira. I realize that I don't belong in that palace without you and the kids, Zaira. Ang putik na ito. Mas malinis pa ito kaysa sa buhay na kinalakhan ko. I'd rather have these scars than the emptiness I felt for 6 years. Habang nag-uusap sila, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ng mga bata. Lumabas si Leah, suot ang kanyang paboritong pantulog na may mga kupas na disenyo. Huminto ang bata sa gitna ng kusina. Pinagmamasdan ng kanyang ama. Lumapit si Leah at iniabot kay Tiberon ang isang makulay na band-aid na may disenyo ng cartoon. Bakit hindi ka po umiiyak? Ang laki ng sugat mo. Tanong ni Leah. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad at unti-unting pagtanggap. Kinuha ni Tiberon ang band-aid mula sa maliit na palad ng kanyang anak. Kasi hindi na masakit, Leah. Mas masakit noong hindi ko kayo kasama. Sagot niya. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa labis na emosyon. Maya-maya pa ay lumabas din si Leo. Ang bata ay mas malusog na ngayon. Ang kanyang mga pisngi ay mayroon ng bahagyang kulay. Hawak-hawak niya ang isang sirang laruang truck na gawa sa plastik. Dahan-dahang lumapit ang bata kay Tiberon, isang hakbang na tila pagtawid sa isang napakalaking tulay ng hinanakit. Inilapag ni Leo ang laruan sa kandungan ni Tiberon. Kaya mo po ba itong ayusin? Mahinang tanong ni Leo. Hindi na napigilan ni Tiberon ang kanyang sarili. Ang pagtanggap na ito mula sa kanyang anak na lalaki, ang bata na muntik na niyang hindi mailigtas, ay ang huling pader na nagpabagsak sa kanyang pagkatao. Isang hagulgol ng lalaking nawalan ng lahat, ngunit nakamit ang pinakamahalagang kayamanan, ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Yumuko siya, itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad, at hinayaan ang kanyang mga luha na pumatak sa sahig na kawayan. Hindi ito pag-iyak ng kahinaan, kundi ang pag-iyak ng isang lalaking basag na unti-unting nabubuo muli. Lumapit ang kambal sa kanya, ang kanilang maliliit na kamay ay dumampi sa kanyang mga balikat. Naramdaman ni Tiberon ang init ng kanilang maliliit na katawan, isang yakap na tila nagsasabing ligtas na siya. Tumayo si Zaira, pinagmamasdan ang eksenang matagal na niyang ipinagdarasal sa gitna ng kanyang pag-iisa. Ang pait ng nakaraan ay tila unti-unting tinatangay ng agos ng kanilang mga luha. Lumapit si Zaira sa likuran ni Tiberon. Dahan-dahan, inilapat niya ang kanyang ulo sa malapad at nanginginig na balikat ng lalaki. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila nagsasabayan sa katahimikan ng gabi. Wala nang salitang kailangang bitawan. Ang init ng kanilang pagsasama ay sapat na upang tunawin ang yelong namuo sa loob ng 6 na taon. Pwede na ba akong umuwi sa inyo? Pabulong na tanong ni Tiberon sa gitna ng kanyang mga hikbi. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zaira. Isang nangiting punong-puno ng pag-asa at bagong simula. Nandito ka na sa bahay mo, Tiberon. Wala ka nang pupuntahan pa. Sa labas, ang ulan ay tuluyan ng tumigil. Ang mga ulap ay nahawi upang bigyang daan ang liwanag ng buwan na tumatama sa kanilang maliit na tahanan. Ang bawat sulok ng bahay ay napuno ng mahinang halakhak ng mga bata at ang pangako ng isang kinabukasang hindi na muling mababalutan ng dilim.
Isang pamilyang nawasak ng kasinungalingan, ngayon ay muling nabuo sa ilalim ng bubong ng katotohanan at pagpapatawad. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang unos ng pamilya Alcantara ay tuluyang humupa. Sa isang payak ngunit maaliwalas na bahay na nakaharap sa asul na dagat ng Davao, ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumagapang sa sahig na gawa sa makintab na kahoy. Ang hangin ay amoy ng sariwang kape at nilulutong sinangag. Isang halimuyak ng payapang buhay na dati ay tila isang malayong panaginip lamang para kay Zaira. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Wala na ang takot na baka sa susunod na araw ay wala na silang matuluyan. Sa loob ng kusina, nakasuot ng isang simpleng apron si Tiberon. Ang lalaking dati ay tanging panulat at mamahaling relo lamang ang hinahawakan, ngayon ay sanay na sa paghawak ng sandok at pag-aayos ng almusal para sa kanyang pamilya. Hindi na siya ang CEO na kinatatakutan ng lahat. Siya na ngayon ay isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na halaga sa bawat ngiti ng kanyang asawa at mga anak. Dahan-dahang lumapit si Zaira sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay marahang yumakap sa bewang ng lalaki. Isang banayad na haplos ang isinagot ni Tiberon sa kamay ng asawa. Bago siya humarap at nag-iwan ng isang mabilis, ngunit punong-puno ng pagmamahal na halik sa noo ni Zaira. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa katahimikang iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila tuluyan ng natunaw sa init ng kanilang pagmamahalan. Gising na ba ang kambal? Pabulong na tanong ni Tiberon. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng kapayapaan. Opo, nag-aagawan na naman sila sa kanilang mga gamit sa eskwela. Nakangiting sagot ni Zaira. Isang matamis na tunog ng masayang tawanan ng mga bata ang pumailan lang mula sa kabilang silid. Isang tunog na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika ng tagumpay. Malayo sa katahimikang ito, sa gitna ng ingay ng Maynila, ang hustisya ay tuluyan ng naningil. Ang balita sa telebisyon ay madalas pa ring binabanggit ang pagkakakulong ni Trizan dahil sa mga kaso ng panloloko, panunuhol at pananakot. Ang babaeng dati ay balot ng brilyante, ngayon ay nag-iisa sa likod ng rehas, binubuo ang bawat araw sa gitna ng pagsisisi at kahihiyan. Si Doña Tia Luna naman ay nananatili sa loob ng kanyang dambuhalang mansyon, ngunit ang bawat sulok nito ay puno na ngayon ng nakabibinging katahimikan. Wala nang pumupunta sa kanyang mga piging. Wala nang yumuyukod sa kanyang kapangyarihan. Nilalamon siya ng sarili niyang pride, isang reynang walang kaharian, nag-iisang tumatanda sa gitna ng mga gamit na walang buhay. Ang hiya na pilit niyang itinago ay siya ring naging bilangguan ng kanyang natitirang mga araw. Sa dalampasigan, masayang tumatakbo si Leo. Ang kanyang katawan ay malakas na at puno ng sigla. Kasunod niya si Lia, na tila isang maliit na guro na pilit tinuturuan ng kapatid kung paano kumuha ng mga kabibe. Pinanood sila ni Zaira at Tiberon mula sa beranda. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang kanilang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isa't isa. Ang bawat peklat sa kanilang mga puso ay hindi na tanda ng sakit, kundi mga marka ng isang laban na kanilang napagtagumpayan. Natutunan ni Zaira na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo na ang lahat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ang iyong kinabukasan. Ang kanyang pagiging ina ang naging sandata niya laban sa mundo, at ang kanyang dignidad ang naging mitya ng kanyang muling pagsibol. Natagpuan niya ang tunay na kaligayahan, hindi sa dami ng pera o taas ng posisyon, kundi sa katotohanang ang kanyang mga anak ay lumalaki sa isang tahanang puno ng respeto, katapatan, at wagas na pagmamahal. Habang ang araw ay unti-unting tumataas sa langit, ang tunog ng alon ay tila isang mahinahong awit ng pagdiriwang. Isang pamilyang dumaan sa pinakamatinding unos, ngayon ay matatag na nakatayo sa dalampasigan ng bagong simula.
Ang kwento ng isang janitor na muling nabuo ang pagkatao at ng isang makapangyarihang lalaking natutong magpakumbaba ay magsisilbing isang paalala na sa gitna ng bawat pagkawasak, laging may puwang para sa paghilom hanggat may pag-ibig na handang magsakripisyo at magpatawad.